So on ko. Yan, diretso na. So, dahil walang nahigop na tubig ang ating water pump, ayan, pinapatay ni EPC. So, good morning mga idol, magandang araw sa lahat. So, welcome back sa aking channel mga idol, NCMX Vlog pa rin. So, ngayon mga idol, meron tayong gagawin dito. So, may nag-request natin na gumawa ng video na ito mga idol. So, gagawa tayo ng video tungkol sa isang EPC, water pump na may EPC, tapos mayroon pang magnetic contactor. Ito siya. So meron tayong magnetic contactor dito, tapos EPC, tapos water pump mga idol. So ayan, turo ko sa inyo kung paano mag wiring dito na mayroong magnetic contactor. So yung magnetic contactor mga idol, pasensya na kasi wala tayong breaker sa ngayon. So yung ano lang, itong plug lang natin mga idol, no? Ito lang yung ano natin, magsisilbing breaker mga idol. Kailangan may breaker talaga, pero dahil tutorial lang to, hindi na lang natin lagyan ng breaker. Pero kailangan sa actual na pag-install ng ganito mga idol, may breaker siya. Tapos merong, so una yung breaker, tapos itong magnetic contactor, tapos itong EPC, tapos itong water pump. So ngayon, simulan na natin mga idol, wiring. So bali ang wiring mga idol, yung importante dito, kasi may EPC kasi mga idol. Yung water pump natin is 1 horsepower lang. So itong magnetic contactor ni mga idol ay para to sa mga malalaking horsepower ng water pump, tulad ng 2 horsepower pataas. So yung horsepower ng water pump mga idol ay magdidepende. Itong magnetic contactor na gagamitin nyo ay magdidepende kung ilang horsepower yung gagamitin nyo. Kung ito lang 1 horsepower mga idol, so kaya ng EPC lang, wala, okay lang na wala itong magnetic contactor. Pero kung 2 horsepower na mga idol, kailangan gumamit na tayo ng magnetic contactors kasi malaki na yung load dito sa motor ng 2 horsepower. So hindi nakakayanin ni EPC mga idol, kasi ano lang si EPC is ano lang, 1.1 kilowatts lang mga idol. So 10 amperes, meron sa 10 amperes. So may tendency pa rin na susunugin ito ng malaking motor mga idol. So yun, simulan natin. So magsimula tayo dito sa magnetic contactor natin. So yun mga idol, magsimula na tayo. Bali dito tayo sa magnetic contactor mag-una mga idol. So itong contactor na ito mga idol is maliit lang to. Nasa 20 amperes lang to mga idol. So 20 amperes. So kayo mga idol, kung gumamit kayo lalo na sa mga 2 horsepower pataas, maggamit kayo ng 30 amperes pataas din. So magdepende kung ilang horsepower yung gagamitan ninyo mga idol. So ngayon, ituturo ko pa sa inyo kung paano magsimula dito. Kung hindi pa ninyo kabisado itong magnetic contactor mga idol, kailangan ng ituro ko pa sa inyo kung paano mag-wiring dito. So itong magnetic contactor mga idol na to is meron tong switch on and off. Kailangan mo itong i-on bago ito mag-start, bago ito mag-energize. So yung wire mga idol, yung unang wire galing sa breaker ay dito natin kakabit yung sentro dito mga idol. So dito, ito yung line side mga idol, at
Ito naman yung load side, bali 3 phase ang magnetic contactor. Kadalasan sa magnetic contactor mga idol ay 3 phase. So bakit 3 phase? Kasi tatlo yung kanyang terminals. So 1, ganito naman. So dito 1, 2, 3. So dito yung line side mga idol, no? So dahil dalawa lang tayo dito sa atin, line 1 at saka line 2 lang, pumili lang kayo dito ng dalawa. Yung isa hindi niyo lang gagamitin. So sa akin dito ako sa pinaka tabi para malayo sila mga idol. So yung gitna hindi ko gagamitin. So ganun din dito sa load side mga idol. So yung load side niya kasi may relay ito, load relay, overload relay mga idol kung tawagin. So dito yung kung saan kayo naglagay ng line side dito, yung line 1 saka line 2, ganun din dito mga idol sa ano lang dito sa tabi. So kung wala tong overload relay dito mga idol, ito tatlo rin dito, ito sa U2, V4 at W6. So ganun din dito, U2, V4 tapos W6. So may numbering dito mga idol. So dito sa line side, R1, S3 at saka T5. So dito may mga terminals dito pero mga ano lang to, auxiliary mga idol. Kung maglagay kayo ng mga ilaw ba, yung mga switches, yung stop at saka run, merong tatlong ilaw mga idol na gagamitin sa mga malalaking motors, sa mga commercial mga idol. Meron siyang yung red, green, yung red yun yung stop, yung green yun yung start, at saka may yellow, ito yung ano mga idol, yun ay trip. Yun yung pag nag-trip yung ano mga idol, mag-orange siya mga idol. So kung hindi ko nagkamali yun yung mga idol, pero ang sigurado ako doon mga idol ay yung green saka pula. Yung pula yun yung stop, tapos yung green yun yung start. So yun dito yun ilalagay, pero sa ngayon mga idol hindi ko muna yan ituturo. So yung ano lang muna basic na pag-wiring dito mga idol sa ating EPC. So dito tayo mag-wiring sa line 1 at saka line 2. So bali ito yung neutral, tapos ito yung line 1, which is yung tinatawag na live. So ngayon dito sa overload, ito mga idol, ito yung overload. So dito natin ilalagay kung ano yung ating gagamitin. So dahil motor yung gagamitin natin, so dito natin ilalagay yung ating motor. So unahin muna natin tong kanyang line side mga idol. So dahil nag-tutorial lang tayo mga idol, gumamit lang tayo ng hindi standard na wire para lang to mga idol sa pagtuturo mga idol kung saan natin ilagay yung ating wire mula sa breaker mga idol. So dito natin ilagay yung neutral. Sa akin mga idol yung puti yun yung neutral. Yan. Tapos dito sa kabilang tabi mga idol, ito yung line 1. Dito natin ilagay yung tinatawag na live mga idol, or line 1. So dito. Okay. So yun. Tapos na tayo diyan sa line 1 mga idol. Sa line side. So ngayon dito tayo sa ating load side mga idol. So ito yung ating load side mga idol. Ito dito
pwede tayong magkabaliktad dito mga idol. Pwede rin kahit saan dito mga idol kasi load side to. Pero kailangan kung saan kayo naglagay ng line side, din yung pwesto. Katulad ng dito sa Masiga, tabi siya mga idol. Dito sa R1 or yung line 1 at saka yung line 2 naman dito sa T5. So iba-iba yung klase ng magnetic contactor. So sa mga malalaking magnetic contactor mga idol ay nakalagay dito sa line side yung E1 at saka E2. Yung E1 doon natin ilalagay yung ating line 1. Yung E2 naman dito natin ilalagay yung ating line 2. So yung tawag nila dito sa meron pa dito sa mga idol dito may dalawang dito mga idol terminals, yung malalaking terminals meron pa dito mga idol. So yung so yun, ito nandito tayo sa line side mga idol, no? So direkta tayo dito sa malalaking terminals. So dito natin, so ngayon nandito na yan. Tapos ilalagay na natin tong ating motor dito sa load side. Kailangan talaga mga idol load side yung lagyan natin. Yan. Sa mga kung ano yung gagamitin natin, motor pero kadalasan maggamit ng mga idol ng magnetic contactor is yung mga malalaking motor kasi safety kapag ganito yung gagamitin natin mga idol. Yan so dahil meron na tayo dyan, okay, tapos na tayo naglagay ng load ng ating motor mga idol. Na yung wiring natin. So ganito na siya mga idol. Sundan nyo lang para alam ninyo. Okay? So ngayon, testingin natin mga idol kung aandar ba siya. Diba? Testingin natin. Dahil itong magnetic contactor natin mga idol ay may switch. Ito yung pula, tapos ito yung ito yung green, saka ito yung pula. So ngayon, itesting muna natin. Wala pa tong EPC mga idol ha. Darating tayo dyan, pero una tayo dito. Step by step lang mga idol. Yan. So ngayon, nakauna tayo. Meron na tong kuryente mga idol. Yan kung makikita nyo dyan, may reading ng ating tester. Ayan. Pero yung tester natin hindi ito multi tester. So 220 volts lang to mga idol. So nandito yung line 1, ayan may kuryente kung makikita nyo. Yan. So dito sa kabila wala. So ngayon may kuryente na siya pero hindi pa gumagana yung ating motor. So mayroon sa sinabi ko, mayroong switch dito mga idol. So natin ito ayan. So mandar natin motor mga idol. Ito yung off. Ayan So ayan. Umandar siya mga idol. So ulitin natin. Ito yung on. So ito yung green mga idol. Yan. So may ilaw itong ating indicator lights kasi may indicator to. So red button ito. Yan. So pag on ko dito mga idol, itong magnetic contactor ay nag-i-energize. Dahil ditong na wire mga idol ito, itong yellow na to. So may terminal dito para sa pag-i-energize ng ating magnetic contactor. Kapag ino natin tong switch natin, gumagana itong ating mag-i-energize itong ating magnetic contactor. Yan So on natin. So ito, tingnan nyo bababa to. Magda-down to pag ma-energize na yung ating magnetic contactor. Tingnan niyo ito. On ko. Yan. Down siya. So lumubog na siya. So mandar yung ating motor kasi
nag-i-energize na siya. So ngayon mga idol, tanggalin muna natin itong ating wire sa ating motor. Ayan. Tanggalin muna natin ito mga idol ha. So sundan nyo ng mabuti mga idol para makuha nyo. Hindi. So ayan. Wala na yung motor para hindi mag-andar. So ito mga idol, ito yung switch. Ito yung green switch mga idol, no? So on natin, lulubog itong kanyang coil. Ito yung coil mga idol. Pag on natin ganyan, tak. Yun. So na may kurente na dito mga idol, which is kanina umandar yung ating motor. Ngayon, ito yung red button. Ito yung ating off. Yan, no? Kapag naka-green light siya mga idol, ito yung on. So walang lights kasi wala pa tayong ginawang mga lights dito mga idol. So mamaya na yan mga idol, separate lang natin yan, yung paggawa ng mga ilaw, mga indicator lights, kung para saan yung mga lights mga idol, no? So yung sa ngayon, itong indicator lang sa ngayon natin mga idol is sa running lights indicator. So ganito, yan. So naka-on na siya, naka-energize na yung ating magnetic contactor, yung ating coil. Kaya yan, lumubog na yung ating coil mga idol. So ibig sabihin, nagko-close na siya, may contact na sa kabila. Ayan. So tumatawid na yung kuryente dito sa ating overload relay, o dito sa ating load side kung tawagin mo. Kung wala kayong, kasi mayroong magnetic contactor mga idol na walang overload relay, direkta lang. So dito ayan, oh, dito yung load side sa kung wala ito mga idol, itong magnetic itong overload relay. So ngayon off natin. Okay, so nakuha niyo mga idol. So ngayon, punta tayo sa ating EPC. Wawaring tayo sa ating EPC. Off muna natin itong mga idol, itong ating magnetic contactor. So sa bawat paggalaw ng may mga ganito mga idol sa kuryente, be sure na naka-off lagi yung ating breaker para safety tayo mga idol. Dahil hindi na ito babago pa, hindi na natin ito ma-rewind kapag nakukuryente tayo. Kailangan kapag gumalaw kayo ng ganito, be sure na naka-off itong ating breaker. Okay mga idol, so ngayon naka-off na, pwede na nating galawin ito. So sunod natin ngayon is ang ating EPC. So tabi muna natin ito mga idol ha. Mamaya na yan kapag tapos na natin na wiringan ng ating EPC. So sa ating EPC, kung makikita natin, mayroong nakalagay dito na mga indicators mga idol. Itong pula, ito yung reset. Tapos itong susunod, failure. Mag-iilaw to mga idol, itong tatlong to mag-iilaw to, ito hindi. So itong tatlo lang. So failure, pump on, saka power on. So ngayon mga idol, kapag pinatakbo natin ang ating motor, pinaandar natin, mag-on itong pump on at saka power on. Ngayon, kung madidetect nitong EPC na walang tubig na dumadaloy dito sa kanyang in at out, so wala siyang pressure na madidetect mga idol, magpi-failure to, iilaw tong pula. So green itong power on, tapos yellow itong pump on mga idol, hindi tayo nagkakamali. Tapos itong failure, pula talaga to mga idol, makikita nyo. So pag milaw tong pula, mamamatay yung ating motor mga idol. Ibig sabihin, wala siyang nahihigop na tubig. So pag dumating ng time na yan mga idol na walang mahihigop na tubig ang water pump, i-off ni EPC ang kuryente. So off din yung ating motor. So ibig sabihin,
safe na ang ating motor kapag walang nahigop na tubig dahil kay EPC. Yan. Dahil itong EPC mga idol ay ang protector ng ating motor na hindi siya madaling masunog. Kaya itong EPC ay napaka-importante mga idol. So ngayon, sa pagwa-wiring mga idol, bubuksan lang natin to. May 4 na tornilyo. Ito, buksan natin to. Yan. So ito na siya mga idol. May nakalagay dito mga idol. So nakalagay dito is, ayan o. Kung maano ninyo, pakikita ninyo mga idol. Ayan, nandito yung may number mga idol, 654321. Ayan. May number dito mga idol. So itong sa taas, ito papasok yung galing sa main, sa pinaka source mga idol. Tapos itong sa baba naman, ito yung supply papunta sana sa motor natin mga idol. Bakit sana? Kasi kung 1 horsepower lang, hindi na tayo gagamit ng magnetic contactor kasi dahil may magnetic contactor tayo ngayon, so hindi to direkta sa water pump. So yung water pump mga idol, doon na sa natin ikakabit sa. So ngayon dito tayo dito natin ipasok yung wire mula sa main, which is dito tayo kukuha sa EPC ay magnetic contactor mga idol. So pakita ko sa inyo. So tandaan nyo lang mga idol, kapag walang magnetic contactor, dito papasok yung wire mula sa main breaker, dalawa. So mayroon ditong nakalagay line 1 at saka neutral, itong number 6 at saka number 5. So sa kabila naman, sa baba, dito pa pasok yung wire mula sa ating water pump, direkta kapag walang magnetic contactor. Dito mayroon ditong 2 and 1. 2 and 1. So kahit magkabaliktad mga idol, basta galing na sa motor, pwede nang magkabaliktad sila. Dito rin pwede rin nating baliktarin to, pero sundin natin kasi mayroon namang nakalagay na instruction kung saan natin ilagay yung ating mga wire. Okay? So ngayon, so sana nakuha niyo mga idol, no? Kapag walang magnetic contactor, dito sa taas, dito papasok yung galing sa breaker. So dito may nakalagay dito, ito number 6, line 1. Number 5 is neutral. So itong number 4 ground. So dito sa number 3 meron din ground. So dito tayo papunta sa motor, 2 and 1. Ayan. So dito sa baba mga idol, papunta na to sa motor kung wala kayong magnetic contactor. So ngayon dahil mayroon tayong magnetic contactor, ang gagawin natin dito mga idol is papasok natin dito yung galing sa pinaka main ng ating magnetic contactor. So dito tayo kukuha mga idol, dito sa line 1. So dalawa din ang ating ipapasok mula dito. So mula dito sa na magnetic contactor natin, kukuha tayo ng wire dito sa line 1 papunta dito. So mayroong line 1 dito is number 6. Tapos ang line 2 natin dito sa kabila, dito rin tayo kukuha mga idol. Basta galing sa papunta sa ating supply. So dito tayo kukuha line 2. Tapos dito natin ikabit sa number 5. Dahil wala tayong ground, hayaan muna natin tong hindi natin gagamitin. Kasi dalawa lang yung ating ngayon. Sa atin dito sa ating bansa, dalawa lang. So pwede ring i-ground ninyo, pwede ring hindi. Ayan mga idol. So ngayon dito. Tapos ang lalabas dito mga idol is dalawa para hindi kayo malito mga idol. Ayun, magwa-wiring, magkuha muna tayo ng wire mga idol. So ngayon kukuha tayo ng power supply dito mga idol. So itong yellow, yan, kunin na natin itong yellow mga idol.
itong yellow. Sundan nyo to ha, importante ito mga idol. So itong item, ito yung nagsusupply ng kuryente dito sa ilaw mga idol. Kailangan hindi ito mawala. Nandito na tayo sa magnetic contactor papunta sa EPC mga idol. So yan, wiring tayo. Ayan, so ito mga idol, ito yung hindi, hayaan mo muna to, mamaya na to mga idol. So mag-uuna tayo dito sa supply natin papunta sa ating EPC. Okay, kailangan to mga idol na step by step natin para maintindihan ninyo, para may matutunan din kayo mga idol. So itong nalalaman ko mga idol ay hindi naman ito perfecto sa mga ganito, pero yung basic lang mga idol ba. Ito, so ito yung supply natin papunta sa ating EPC. So dito natin ilalagay. Yan. So itong dalawa, so wag nyo yung hiwalayin tong, ayan. So ipitan lang natin. Ay! Okay. So yan, mahigpit na siya mga idol. Yan. So ito yung line 1, tapos dito tayo kukuha papunta sa EPC. Okay. So yung line 2 naman, so dito mga idol, ito yung line 2 natin. So pagsamahin na natin tong mula sa breaker. Kita nyo ng sakto mga idol para hindi magkaroon ng lost contact, no? So ayan, mayroon na tayong wire. Mayroon na tayong wire papunta sa EPC natin. Ayan mga idol. Itong taas mga idol, number 6, number 5. So itong number 4, wag nyo nang gamitin, ground to. So bubuksan lang natin to. Mayroong tornilyo dito sa kabila. Ito, bali flat screw na maliit mga idol yung pang open. So ayan na siya, oh. Ayan, oh. Ayan na siya. Ayan. So mayroon na tayong supply. Dahil may supply na tayo, so dito na kukuha ang ating supply sa coil para mag-energize yung coil mga idol. So dito na tayo papasok. Dito na papasok yung wire na yellow mga idol. So ito. So dinugtong lang natin mga idol para maabot yung wire na ito. Maiksi kasi. So okay mga idol, mayroon na tayong wire papunta dito sa supply sa coil. So yung supply sa coil mga idol, mula yan dito sa ating EPC. Yan. So dito sa 1V dito mga idol sa EPC, dito sa pinakababa, itong gitna, ito yung line to. So meron na tayong napasok dito sa ating EPC. Ayan. So ito yung line to. So yung line 1 may ng green. So yung brown ang ginamit natin sa line to. So dito sa magnetic contactor, dito natin to ilalagay mga idol. Pwedeng dito, pwede rin dito sa kabila. So para hindi kayo malito, dito na lang mga idol. Yan. So dito, lagyan natin dito ng wire mga idol. Parang maliit lang ito mga idol. So itong yellow at saka pula, ito yung i-join natin. So pwede namang wala itong pula mga idol, sa indicator lights lang naman to, pero ikakabit pa rin natin para andyan pa rin siya.
Iilaw lang to mga idol kapag kahit naka-off yung ano, magnetic contactor kasi direkta yung ilaw mga idol. So ayan siya mga idol. Yan yung wire natin. So yan, may wire na. So ganyan lang ang gagamitin natin mga idol para hindi kayo malito. So ayan, testing na natin mga idol. So on ko na. Dahil sa ganitong setup, hindi na magagamit tong switch na to mga idol. So on ko. Yan, diretso na. So dahil walang nahigop na tubig ang ating water pump, ayan, pinapatay ni EPC. So kapag may tubig to mga idol, tuloy-tuloy yung kaniyang andar, hindi magti-trip off itong ating EPC. So hindi natin na pakita sa inyo na may tubig siya kasi yung pump natin ay sira. Ito itong ginamit mga idol. So yung motor lang yung ginamit natin. Tingnan niyo to. Ayan, wala to. So yung motor lang, walang pump, walang ano mga idol. Ayan, reset natin. Ayan oh. So ayan, nag-iilaw kasi yung ano natin, nag-iilaw yung ating failure indicator. Ayan, kita niyo ba mga idol? Pula. So kapag ganito mga idol, ang mag-iilaw ay ang failure at saka power on. Siyempre power on, palagi yung may kuryente yan. So ang gagawin lang ninyo, i-reset. Yan, suppress lang hanggang makahigop siya ng tubig. Kapag nasalinan na ninyo ng tubig yung water pump mga idol, kasi madalas kasi mangyayari lang yan kapag walang tubig yung water pump. So yun yung diferensya. Hanapin nyo mga idol yung dahilan bakit nag-failure ang ating EPC. So yun yung hudyat mga idol na kailangan nyo ng i-repair kung ano yung may problema dyan sa ating suction. Ang problema dyan mga idol is sa mga ganito, nasa suction line niya ng mga idol ng water pump. Okay, sana nasundan nyo mga idol, no? Sana nasundan nyo mga idol. So ayun mga idol, no? Sana nakuha ninyo. Sana nakuha niyo mga idol, no? Ang ating ginagawa ngayon. So simple lang mga idol. Itong EPC ay itong magnetic contactor, EPC, tapos motor. So yung motor mga idol ay dito na nakadirekta sa load side ng ating magnetic contactor. So itong ating EPC, ito lang yung magsisilbing energizer ng ating magnetic contactor mga idol. So wala na siyang contact dito sa ating motor. Basta yung malaking motor mga idol, ganito ang setup na gagawin ninyo. Maliban lang kung 1 horsepower. Ito 1 horsepower na to, kaya pa itong idirekta dito sa ating EPC. So kapag 1 horsepower lang mga idol at gumamit kayo ng ganito, kapag 1 horsepower lang mga idol, pwede na itong wala itong kanyang magnetic contactor, EPC lang yung gagamitin natin, direkta na to. So itong ganito, mula dito sa EPC, itong load side nya, so direkta na sa kanyang breaker. Tapos itong line side, itong load side, so dito na yun papasok yung itong wire na to na galing sa motor, dito na papasok mga idol, papunta dito sa EPC. So yan. Pero kung malaking wire, malaking water pump, malaking motor, lalo na yung 2 horsepower pataas, so ganitong setup yung gagawin niyo kapag gumamit kayo ng EPC. So meron namang mga water pump mga idol na lalo na sa mga submersible,
meron na siyang, kahit walang EPC mga idol, meron siyang mga sensor na ilalagay doon sa ilalim ng tubig, na kung mawawala ng tubig mga idol, automatic din magsa-shut off din yung magnetic contactor natin. Pero sa ganitong setup, lalo na mga surface water pump, yung malalaking water pump mga idol na pang surface, pwede ring gamitan natin ng yung tinatawag na floatless relay. Ayun, yung floatless relay mga idol, yan yung bagong device na ginagamit sa mga yung panel box na may mga magnetic contactors. Yun yung ginagamit mga idol sa pag-detect ng level ng tubig doon sa ilalim, or pwede rin gamitin doon sa overhead tank. So yun yung makabagong paraan mga idol, yung floatless relay. So susunod mga idol, ipakita ko sa inyo yung floatless relay kung paano yun magtrabaho. Pero sa ngayon, ito lang muna kasi may tanong sa atin kung mayroon ba tayong video ng EPC na may magnetic contactor. Kasi wala pa tayong nagawang ganito mga idol, kasi nga kadalasan sa mga ginagawa natin ay 1 horsepower lang. So pangbahay lang mga idol. So meron na tayong nagawang malaki, yung 2 horsepower na submersible, pero meron yung sariling control box mga idol, at puno na yung nandun na yung mga magnetic contactor niya, yung floatless relay niya, yung timer relay niya, nandun na mga idol. So yun yung nagawa natin. So yun, hanggang dito lang muna to mga idol yung video natin. So testing muna na to for the last time mga idol. On ko na dito. Yan. Okay. So yun, mamatay sa talaga siya mga idol kasi walang tubig na hinihigop yung water pump natin. So huwag kayong mag-alala kapag mayroon ng pump to, kung saktual na gagawin nyo to, pag ganito na maandar na yung water pump, siyempre ihigop na yun ng tubig Ngayon pag hindi humigop ng tubig mga idol, sa unang pag-testing natin, kapag wala pang pumapasok, kasi minsan mga idol, lalo na mga balon malalim, so matagal yung water pump na magbuga ng tubig, no? So yan, madalas kasi nangyayari yan kapag malalim yung hinihigop mga idol. So ang gagawin niyo lang, press yun lang yung itong button, itong reset button, press yun lang, i-hold na lang niyo, long press yun lang mga idol, press yun lang ng matagal hanggang sa magbubuga na ng tubig yung water pump. Ngayon kung makita ninyo na bumubuga na ng tubig yung water pump, bitawan na ninyo. So ganito ba? Yan. Naka-press yan. Ang bitawan ko, yan. Ihinto yan. Ngayon, pag press nyo, tapos bumubuga ng tubig, pag bitaw nyo, tuloy-tuloy pa rin yung andar niya mga idol. So yun. Tandaan nyo yan. Kapag sa unang beses na pag-testing kayo ng water pump, lalo na yung bago, hindi yan agad higop ng tubig, lalo na kung malalim yung pinagkukunan ng tubig mga idol. Maliban lang kung mababaw yung balon na pinagkukunan ng tubig ng water pump natin, unang andar niya, higop siya agad. So yun yung time na pag on mo ng breaker, pag andar niya, so tuloy-tuloy yung andar ng motor. So tuloy-tuloy yung higop ng water pump, katulad nito. Pag on mo ng breaker, ganon, higop siya, tuloy-tuloy yung andar mga idol. Pero kung wala, malalim yung balon, so reset nyo ganito. Yan,
long press nyo lang hanggang magbubuga ng tubig yung water pump. So kailangan meron kayong makikita na bumubuga na yung water pump ng tubig. So hanggang dito lang tong video natin mga idol. Sana nakuha nyo. Sundan nilang yung video mga idol para malaman ninyo kung paano ito. Hanggang sa mula sa pag wiring natin dito sa ating magnetic contactor hanggang dito sa APC, hanggang dito sa motor. Yan. Nandito na yan. So nasa sa inyo na yan mga idol. Maraming salamat. Ngayon kung meron kayong katanungan, comment nilang dito sa baba. Comment nyo dyan sa baba. At itanong nyo at sasagutin ko kayo mga idol. So yun. Maraming salamat. Hanggang dito lang itong video mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalo na sa mga laging sumusuporta sa akin. Laging nandyan. So maraming salamat sa shout out sa inyong lahat mga idol. Shout out pala kay Cirilo. Dyan sa doon sa Bohol. Kababayan natin mga idol. Shout out. So shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless mga idol. Bye bye.